Wow, may ano si ate dito. Ang ganda. Hi, good morning po. Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, excited po ako i-share sa inyo yung ginawa po naming paghahanap ng bedroom. At ito na nga po pala yung bago kong tahanan. At yun nga, gusto ko i-share sa inyo kung paano ko po ito nakita. At yun, masaya ako kasi natagpuan ko tong bedroom na to kasi sakto lang siya sa budget ko. Tapos medyo maganda yung lugar, malapit lang po sa trabaho ko. 8 minutes to 10 minutes drive lang ako at highway siya. So yun, at yun nga po yung gusto ko i-share sa inyo guys para may idea rin kayo kung magkano po ba yung rent dito ngayon sa Canada at kung ano po yung mga dapat nyong i-consider pag maghahanap po kayo ng bedroom or ng maupahan dito sa Canada. At bago ko po dyan simulan guys, gusto ko po muna ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. At kung hindi po kayo nakakapag-subscribe guys at interesado po kayo about sa buhay Canada at mga job updates na rin po, please consider subscribing in my channel at hit yun na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. At kung kayo naman guys, interesado rin po kayo kung paano ba yung process pag naghanap po ng condo, kasi meron akong video dun guys check na link po. At yun nga, bali 6 ata to guys o 7 na bedroom yung chinek namin ng kaibigan ko. Alam ko more than pa dun kasi bawat po bahay na chinek namin, bali 2 yung available na room na pinapaupahan nila. So kaya medyo madami-dami para makita nyo rin po kung ano po yung mga included dun sa renta, ganun. So yun guys, at hindi ko na po sasayangin yung oras nyo. Simulan na po natin. At ito na nga po, ikukwento ko na po sa inyo at papakita sa inyo kung ito pong ito pong bedroom hunting namin. At ito yung una naming pinuntahan. Kakilala siya nitong friend ko na kasama ko. Ang may-ari ng house na to guys ay isa ring Pilipino. So ito yung kanilang backyard. Gusto ko siya guys para sa aso ko kasi meron siyang playground. At yung pinapaupahan nila ay isang basement suite, 600 a month at all utilities included na siya. So ayan yun, may kainan sila, dining table, tapos ayan meron silang mga pang exercise equipment din, at ito yung kanilang living room. At ito yung room na pinapaupahan nila. So ayan yung kanilang closet at ito yung room. So medyo nalilitan ako guys kasi marami akong gamit. At yung closet nila walang pinto at wala ring mga shelves or drawers. Papahiram lang daw nila sa akin tong dresser na to, kaso I think hindi pa rin enough kasya yan sa aking mga gamit. At ito yung second room na pinapaupahan nila. So, okay naman yung laki nitong room na to. Kaso guys, makikita nyo, mapapansin nyo, wala siyang window. So, kailangan gusto ko may window lalo na may aso ako. Alam nyo na, ayoko ng kulob. At saka, basta mas maganda pa rin para sa akin yung may window. At ito yung kanilang kitchen area. So, wala talaga siyang gas range or na stove. Electric stove lang na portable yung ipapahiram nila sa akin para sa lutuin ko. Ito, may konti silang shelves para lagayan ng mga kitchenwares ko. At ito yung washroom, katabi lang nitong kitchen area. So, ayan, yung washroom nila guys. Ayan, may bathtub. Tapos yan. Currently, yung lalaki yung nakatira dito. So, kaya medyo magulo daw yung, alam mo na. Pero ayusin naman daw nila bago ako lumipat. At ito naman yung kanilang laundry area. Kasama na rin yan guys. Kaso shared siya dun sa nakatira sa taas, which is yung may-ari, yung landlord ko. So, magka-share kami ng laundry area. So, yan yung kanilang laundry area. At ito naman yung pangalawang bahay na chinek ko. Kung mapapansin nyo, gabi na. Kasi nga, alas 8 yung usapan namin nung may-ari. At ang driving time ko dito guys, from work hanggang dito sa house na to ay 15 minutes. At ang may-ari ng house na to guys ay mag-asawang Pilipino din. Hi! Hello po. Halika, pasok. Po, 2015. Oh! Okay. Stable na. Opo. Ayan. Kami. Ito yung laundry. Okay po. Tapos, ito ang dito,
Ayan, pasok ka. Meron din closet na malaki yan. Baka marami meron ka lalagyan ng ano dito. Sapatos. Oo nga po. Ano siya nandun? So, ito yung first bedroom at ito rin sana yung gusto kong rentahan. Ang parent nila ay 600 a month. All utilities included na rin. Since may aso ako, nagdagdag sila ng $50. So, magiging monthly rent ko ay 650. So, ito yung second room na available din kila ate. May kasama na siyang drawer. Tapos, meron din silang ipoprovide na twin size na bed. Tapos, yung closet nila mas malaki at merong pintuan din at may shelf sa taas kumpara dun sa first na bahay na chinek ko kanina. Oh, ito naman yung washroom. Ano kung gusto mo? Oh. Tsaka ito yung ganyang Tumi kami sa ganyang batab. Ay, batab. Opo, okay lang po. shower. Yan yung shower. At pag magluluto naman kami, pupunta lang kami dito sa main floor. Bale, ka-shared namin sa kitchen itong magiging landlord ko. Ito yung kanilang kitchen area. At ito naman ang aming second day ng bedroom hunting. Medyo gabi na rin kami dito guys kasi 6 PM yung meeting time namin ng landlord. At konting story time, alam nyo ba na medyo nakinabahan kami dito ng friend ko kasi nga yung landlord, tinetext lang kami na please come in. Tapos pag nandun na kami sa front door niya, wala namang tao dun sa bahay niya. Yung pala, nandun siya sa basement at ayaw niyang lumabas. So, ang ginawa ko, tinext ko siya, sabi ko sa kanya, siya na lang yung lumabas at i-meet nga kami dito sa labas. Ito na nga, kausap siya nitong friend ko. Oh, Yeah. this. Okay. Yeah. Is your renter move out here? Yes, they all moved out. Like a student? You're a student. One couple living here, they live in university. Oh, university. Yes. Maybe done schooling? That's good. Everything. Oh. So two room empty? Yeah. Is room empty? Yeah, the university can move now. Yeah. Yeah, if you like. Yeah. So, ito yung unang bedroom na pinapaupahan ni ate. 600 a month daw siya. Pero kung mapapansin nyo, tinan nyo naman yung mattress. Meron pa siyang mancha. Tapos yung sa may window, dusty. Tapos yung kanyang closet, walang hangiran. Tapos wala rin pintuan. So, meron siyang nire-recommend na isa pang room sa kabila. Sabi niya mas malaki daw yun at mas maayos yung closet. So, pipapakita niya ulit sa amin itong friend ko. Kaso nga lang, hindi niya mabuksan-buksan. Hindi niya mahanap yung susi. And then the kitchen. Hopefully you can open. Kaya It's good now. Dumi? Madumi. Look at the washroom. Oh my God. So, yun nga guys, nakaka-disappoint kasi madumi yung washroom. So, ngayon i-check ko naman tong laundry area nila. Pasensya na kayo sa buko nakaharang dyan. At yun nga, ito yung kanilang laundry area. Mapansin nyo, madumi siya. So, yun, pinipilit pa rin ni ate na buksan yung room. Hinahanap pa rin niya yung susi. Pero may nirecommend siya sa amin na isa pa niyang bahay na titingnan nga namin. So, yung pupuntahan na lang namin. At andito na nga kami sa pangalawang bahay ni ate. Ang maganda rito sa lugar niya guys, malapit siya sa mga establishment. Doon sa kabilang kalye na yon, nandun lang yung superstore, dollar store, at yung mga, makikita niyo mga building dyan guys, mga apartment din yan. So maganda yung lugar ni ate, yung location niya. Ayan na, pasok na kami. I'm hungry. Yeah. Somebody is renting? They're cooking. Oh, there's some Chinese people? Yeah. Oh, nice. This is tenant. Yeah. Chinese? Nice. I feel hungry. Yeah. So you put it in. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Need the vaccine. At ito nga yung room na pinapaupahan ni ate dito sa kanyang second house. Papansin nyo guys, maliit lang yung room at yung parent ni ate rito ay 650 din, all utilities included. Pero shared bathroom, shared kitchen, saka shared yung living room, pati yung laundry. So yan, medyo madilim yung kwarto kasi nga sa paint nung wall. So sabi niya pwede naman daw palitan ng puti kung gusto ko raw. Kaso, yun nga, parang hindi kasya rin yung gamit ko dito.
So, ito yung lugar niya. Yan, may mga tao din nagre-rent dyan. At ito yung kanilang washroom. So, nung chinek ko, yun, medyo madumi rin yung washroom. Sabi ng friend ko, kulang nga lang daw sa linis. At ito naman yung kitchen area nila ate na nasa main floor. At ito naman yung sunod naming chinek guys sa isang apartment. Nasa third floor siya. Tapos 400 per month daw yung kanyang monthly rent. Utilities included na rin. Is people moving out or Sorry? is there people in here? Oh no, like only me, like my friends at work now. Oh, That's okay. why we are living with like 3 people. Oh, and he's out here? Yeah, this guy will be more with me, like in my room. Oh, okay. Yeah. This is the room. Yeah. 400 the one. And then, oh, he's moving there? Yeah, he's moving with me. Because before that we are 4 people, so one is moving like in another place. Oh, Yeah. yeah, good. It's cheaper, right? Just Like, moving. it's- And the utility bill is like approximately $80 to $90. Oh, okay. So what is it? Is it apartment or? It's apartment. Yeah, but it has rental room? Yeah, like 3 bedroom room. Oh, Yeah. This is the room. are you guys are student? No, or working work permit. Oh, okay. Yeah. You're working. Yeah. Like before we are student like 3-4 years. Yeah. Yeah. At ito na nga guys yung aming last na bedroom hunting kasi ito na nga po yung bahay na napili ko na titiran ko at rerentahan. Ganda ng malaki bahay niya. That's why, Jane, kung bibili kang house, bibili kang horses na, you need to buy that the horses. Gusto ko house eh. You need to buy a house. Wow, may ano si ate dito. Ang ganda. Hi, good morning po. Bango ng Nakakagutom naman ate. magutom tayo niyan. Ayan si Jane. Good morning. Hello. MJ po or Jane. Good morning po. Morning, Nay. Hey, good morning po. Queen bed? Parang liit lang, parang single. Single bed? Yeah. Oh, Ito yung isang room. I think she like this Ito one. tapos na to. Take it na lang to. Tapos na to. Etong bed na to dun sa kabila. Yeah. Yun na lang ni At Papa. least na-message kita, Diyos. May single bed na siya. Meron din siyang single Tapos, bed. yeah, she can bring it. You like. Yeah, she has also a small, like, that kind of bed. Tingnan ko lang po. Dito yung isang kwarto. Ay, basa ba? Ayan, nandito pa. Morning po. Ito yung kitchen ate. Yes, Ah, nice. Hanapin naman. Kaya ngayon. At saka yung ano, kitchen. nice, There's nice. washer dryer, but we share Yeah. with upstairs. Hanapin naman ng ano, Yung bathroom. washroom naman is, it's a stand-up. Ang laki naman ng... Kapalitan ko. Okay. Nice. Saan? Ha? Ay, ito si ate. You can check out. Ayos ah. Yeah, it's a stand-up. Ano lang, cute washroom. Okay. Cute nga, ang cute. Kasi gusto niya na, kinikik out siya kasi too much pa lang siya doon sa landlord. Dinit na ng bahay. Anyway, ayun, wala. Bawal na siya doon. Ano yun, te? Ito, salon ko siya. Salon. O kaya nga. Salon siya. May salon nga lang Mahilig ako, te. Okay lang. So sometimes, I bring people in. Okay So lang. you have your own.
So, yun guys, yung mga bedroom na nakita namin ng friend ko na chinek namin. I-recap ko lang kayo sa mga price ha. Yung unang room na chinek namin, which is yung kakilala ng friend ko, 600 per month yung rent nila. All utilities included. Kaso, shared yung laundry with yung nakatira sa main floor at saka nung ka-housemate mo. Pero yung kitchen at saka yung bathroom, ang ka-shared mo lang dun is yung ka-housemate mo. At yung pangalawa naman, 650 yung rent nila. Pag ako yung sinili nila sa akin kasi nga may pet ako, so nag-add sila ng $50. Pero kung solo lang naman kayo, 600 per month, shared kitchen nung nasa main floor, which is yung landlord, tapos shared kayo ng laundry din. Pero yung bathroom at saka yung sa living room, ka-share mo dun yung ka-housemate mo sa may baba sa basement. At yung pangatlo naman guys, ayun naman yun, all shared naman yun. Shared kitchen, shared bathroom, shared living room, at yung shared laundry. Pero 600 yung rent, yung sa unang bahay na tiningnan namin nasa main floor. Kaso maliit yung room niya, tapos hindi pa siya well maintained kasi wala ring pinto yung kanyang closet, tapos hindi maayos, madilim yung pagkakapintura. Tapos yung sunod naman na pina-check niya sa amin, ganun din, ang dumi-dumi ng washroom, tapos 650 rin yung singil niya sa malaking room, tapos sa may medyo maliit 600, pero hindi rin siya well maintained. Pati yung laundry, hindi rin siya nalinis. So, hindi siya, ewan ko bakit nila pinaparent ng ganun yun. Tapos yung sunod naman is yung sa Indiano na 400 na maliit na room, pero may mga tao rin na natutulog dun sa may labas. So, ang rent naman nila dun is 400. Shared kitchen, shared utilities, tapos hindi pala, shared kitchen, shared bathroom, pero all utilities included na raw doon sa 400. Pero hindi ka naman, yung privacy mo naman yung nagsasuffer doon kahit 400 yon. At yung huli naman, ito yung nakuha ko. Ang renta ko po rito guys is 550 monthly, kasama na po yung pet ko doon. Tapos, malapit pa to sa trabaho ko. 7 to 10 minutes drive lang siya. Tapos, nasa main road pa siya. At tahimik yung surroundings niya. Nasa good area talaga ako dito sa lugar namin. So, yun. Masaya ako at nakita ko to. At yung shared ko lang dito dun sa main floor is yung laundry lang. Pero yung kitchen at saka yung bathroom, ang ka-share ko lang is yung nasa kabilang room. Pero sa ngayon, wala pa po akong ka-share kasi nga empty pa yung room sa kabila. So, yung tips ko lang sa inyo guys, kapag maghanap kayo ng mga matutuluyan dito, it's either bedroom, basement, suite, apartment po yan. Mag-iingat po kayo lagi, lalo na po sa marketplace. Ang dami pong mga scammer na kumakalat dito sa amin. Kasi na-encounter ko din yun guys sa kaka-inquire ko before. Sisendan ka nila ng link, sasabihin sa'yo, check mo yan, may mga room dyan na available. Huwag nyo pong i-click yun, tapos huwag rin kayo magbibigay ng application fee na 150, 200 para daw i-process i-reserve sa inyo yung unit o yung lugar. Huwag po kayo magpapaloko doon hanggat hindi nyo po nakikita ng personal yung landlord o kung sino po yung nagpaparenta. Huwag po kayo maglalabas ng pera at wag po kayo magkiklik ng mga link. At saka yung renta rito sa Canada guys, which usually ang sinisingil nila 1 month rent at saka 1 month deposit. So ako lucky ako kasi half deposit lang yung siningil nila sa akin. Kaya sobrang happy ako. Pwede nyo rin pa rin po i-negotiate din yung price nung renta nila. Pwede nyo bawasan ng $50 o $100 kung hindi nyo talaga kaya. Maging honest lang po kayo sa landlord kasi may mga ibang landlord dito talagang pumapayag sila. Lalo na ngayon na alam nila na medyo mahirap kasi nga inflation nga. So yun guys, yun po yung mga bedroom na nakita namin. I hope na nagustuhan nyo po or na-appreciate nyo tong video ko ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong mga questions, feedbacks, or gusto po i-tackle sa aking mga next video, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo din po yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next video. At lagi po kayo mag-iingat. Bye!